Naimbag na aldaw kada tayo amin apo. Ako pang inyong lingkod, nag-iisa walang iba, Tita Ara Hunter, para na naman po sa isang makabuluhan na edisyon ng inyong programang Boses ng mga kagawaran ng ating pamahalaan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. At ating pong makakapanayam ngayon ang mula po sa DPWH Baguio. Okay, magandang umaga. Po pala si Alfredo Obanagaw Jr., Chief ng Construction Section. At pasalamat ako, we give us time to air our issues and concern and to address yung mga problema within Baguio. Okay, naimbag na bigat, Northern Luzon, kini Ma'am Ikit, iting Daiti Kadwana. We are very proud that they are here to update on our ongoing projects. That sapay kumata dagiti may sumbatni, that sapay kumata malawlawagan dagiti question dagiti ilian na taga Northern Luzon. Ngayon po, tatanungin namin kayo, ano pong nangyari sa mga proyekto naman ngayong taong 2024? Meron na ba tayong nasimulan? Meron na rin po ba tayong na-achieve kahit na nasa first quarter pa lamang po tayo? Actually, yung Baguio City, buti nga nag-umpisa agad. At as of the date, we have an actual accomplishment of 39.24% with the total allocation of Baguio City. Ang ibig sabihin niyan, we have 63 ongoing projects. And we have noticed that yun sinabi yung chief ng planning, sinabi na may ongoing pa. Ongoing kasi yung process, yung evaluation, yung huling na i-advertise na project. With that, so far, we have a positive slippage. Ang ibig sabihin yan, advance ang accomplishment namin with the accomplishment of 32.27%. Eh, dapat kasi ang target accomplishment today is dapat 6.87. Tingnan mo, halos nag 10 times yung, more than 5 times nag-increase yung accomplishment. Ang ibig sabihin, kaya numbisan as early as this quarter kasi magandang panahon. Iyon ang reason why we take advantage. Kasi for next quarter ito, tagulan na eh. Kaya that's the reason why we advise yung contractor na mag-umbinsa as early as possible once they issue yung award or NTP. Dapat talaga gagalaw sila. Kaya we were able to get the target of 39.27%. So ang ibig sabihin niyan, pag ganyan, so we have a positive slippage. Dapat ang target namin 6.87. Eh ngayon tatin, so halos na times 6 to 5% increase. Will we know what specific project are the 63 is? Okay ma'am, I will answer that question. In the organizational outcome 1, ito po yung ating mga road slope at saka mga asset preservation sa mga widening. So, ang hindi namin nagagalaw pa dyan is may dalawa kasi kami pa na under modification. Yung may correction, yung stationing, yung mga ganyan na allowed by modification. So, sinubmit namin na nasa central office na yung isa at yung pangalawa to be submitted pa dyan sa regional office for the eventual endorsement to the central office. So we have 2 on roads, and then the other one is yung mga late lang na advertise itong mga BIP projects. The BIP project is the local in nature. A combination of drainage, multi-purpose building, like that. Initiative ni Honorable Congressman Mark Ogo. So, yun yung naging balance lang, ma'am. But the bulk is on the roads kasi malaki yung amount. That is almost 90 million ang total weighted na amount nung subject sa modification. But if ever that will be awarded, surely it will again uplift the accomplishment of this office. Yeah.
sana. Yes, ma'am. This time around, Yes, ma'am. unlike last year. Yes, Yes, ma'am. yes. Okay, sir, just to clarify things, with that 63 projects that we are talking about, malaman ba namin o makita ba namin, yun po ba, sir, ay more into the barangays or more into the national road? Ma'am, a combination, ma'am, of the BIP project, the Basic Infrastructure Program, and the our organizational outcome 1, tsaka yung organizational outcome 2. Yung 2 kasi is the flood control namin yan. So, kasama lahat sila dyan. We have talked to different official of barangays these previous months and these previous weeks, sir. And we have heard from them na marami rin talagang pangangailangan ang kanilang barangay, especially when we talk about roads, drainage, and then flood control. Yeah. So, now may we know, ano pong masasabi ninyo dito po sa mga request nila? Is it okay na dumiretso po yung kanilang request sa inyo o they really have to go to sa opisina po ng kongresista ng isang lugar? Actually, magandang tanong mo, ma'am. Yun talaga. Usually, si congressman kasi, they meet with the local barangay officials. Of course, once they meet, they will ask their first priority project. Yes, exactly. Yeah. So, once they will identify the first priority project, yun ang lilista ni congressman. Pero okay lang din po ba na magbigay rin sila ng copy furnish ng kanilang request sa inyo pong opisina? Actually, yun nga ang issues na sometimes the office cannot understand. Kasi kung minsan napunduan yung project na hindi namin alam. We only know, kasi nung andyan sa listahan na may pundo, nung during investigation, dapat sana ang procedure. Pag nabigyan si congressman agad ng kopya, dapat ang barangay din binigyan na we have pinapernis namin yung priority project namin. Ganun sana ang mangyari para at least malaman namin. Yes. So it is better po na kapag nag-request po sila sa opisina ng kongresista, ito pong ating mga opisyal ng barangay ay kailangan din bigyan kayo ng kopya. Para, Tama po ba? parang ganun maganda. Maganda. Magandang proseso pala. Kasi hindi lahat mabigyan ng entire barangay. Kaya may portion ba kayo nakati-hati. Itong quarter na itong taon na ito, kayo, yung sa, parang ganun yata ang ginagawa. Pero sa inyo po sa planning, yung po bang mga request po ng ating mga barangay officials na ito mula po sa opisina ng isang kongresista, kailangan po ba talaga naka-align din po sa plano ng DPWH Baguio or the region? Kailangan po ba naka-align? Supposedly, hindi naman kailangan. But, ang pinaka very important thing dyan is, dapat magbigay sila ng kopya ng request sa amin to validate the title, to validate the site, to validate the scope of work, to avoid modification, and to avoid reversion of funds. Yeah. Because we have a guidelines that very strict in the modification, because we only entertain modification, realignment no more. Sa modification, magpapalit ka lang ng stationing, pero yung title, you cannot modify the title. So very important na may coordination. That's why what we are doing is we coordinated with the Office of Congressman and asking for the proposed projects prior to the submission of the Honorable Congressman to the Congress or the Speaker of the House, so that we can validate again, we can look the title and the scope of work to avoid na reversion and modification. So Because investigate as well. yes, ma'am, we have an existing DOs na we cannot accommodate a project that is local in nature or in the barangay, because that is not our mandate. But when the NEP or the GAA is already there, our duty is to prepare the detailed engineering plan for the roads and bridges and for the structure
We prepare the detailed architecture engineering plan also, or the DAAD. So of course, not violating PD 1096. Of course. That's how important it is. Yes. Na meron po tayong Yeah, task din may yan. mga guidelines po tayo in preparation. So, yan po ang unang ano natin sa planning, na to implement pertinent laws in the design, planning and design of all regular infrastructure that is to be implemented by the district officers. Maybe move on na po sa mga issues na kamakailan ay siguro napanood ninyo, narinig ninyo, ino pong nabasa sa ating pong mga tri-media at social media. Ngayon naman po tatanungin namin kayo nga sa mga issues dito sa lungsod ng Baguio. Unahin naman siguro natin ito pong mga unfinished projects na mainit po na pinag-uusapan noong pong nakaraan na taon. Ano pong masasabi nyo dito ngayon? Yeah, boss. Ay, sa amin kasi yon, talagang yon ang problema. In the first place, nung baka ang tinutukoy mo ng yung nakamuha sa amin with the local. That's why yun talaga ang isang problema na it affects our performance. Mas lalo yung 5 years na ongoing. So, yun, lesson learned. With the further investigation na ongoing pa, kaya we cannot say something to that. Okay. The next issue po, ano po masasabi nyo dito? Ito pong mga manhole po natin na bumulwak. At yan nga po, kamakailan sa Burnham, sa baba po ng Crescent Road, bumulwak po yung mga manhole natin, nangamoy. Mabago, mapanatot, nagreklamo ang mga turista at mga residente ng Baguio. Ano po ang masasabi niyo dito? In the case of that, though may in-charge sa local yun. Kasi sewer line yun. Kasi pag amoy yun. With that, kaya yun nga ang sinasabi namin sa kanila na they will also check yung mga owners na nakatap dyan na illegal. Eh, siyempre, sa DPWH, dumaan sa yung linya namin sa kalsada, eh dapat on that part also they will check. At saka may maintenance talaga, kailangan ang maintenance na talaga yan. In addition sa question mo, ma'am, na manholes, there are 3 kinds of manholes minimum dyan sa ating carriageway or the pavement. Yung mga manholes ng drainage, yun yung purely na tubig supposedly ang dumadaan dyan. Storm drainage ang tawag dyan. Meron din yung mga manhole ng sewer line. Yan, sewer line na yan is yan yung sa made mention by Engineer Banagaw, yung SEPMO. Yung SEPMO. Now, meron pang isang manhole dyan ng utilities. So, sa mga manhole ng DPWH, we construct and repair the damaged manholes immediately pag may problema. But sometimes yung sabi mo nga, ma'am, na mabaho, that is human waste or restaurant or hotel establishment waste. So, wala po sa jurisdiction natin yan. But when we rehabilitated the road and we found out that there is a busted sewer pipe, so we include that in the scope of work of the existing project. But up to the start in and only of the project, on the outside na ng project, we can no longer accommodate that one. Let's move on with another issue again. Ano po masasabi nyo naman dito po sa nangyari kamakailan lamang po ang lakas ng ulan ng bagyo? Yeah. Walang bagyo. Yes, ma'am. Yung nangyari po dito sa City Camp Laguna. Ano po ang masasabi nyo dito? Well, in the Nabaha po sila. Yes. Yeah, kaya it's kailangan ko magtulungan yung sa local, mas lalo sa barangay, especially along passing yung dito sa City Camp Lagoon. Kasi yung upper at saka lahat yung nasa near with that barangay, bago kasi karamihan kasi yan, kaya medyo nag-flood yun dahil yung basura. Actually, yung nagawa namin sa loob, kayang-kaya yan. Kasi maluwang sa loob talaga. Ang problema kasi yung inlet mesh niya, nabarahan yung basura. Of course, kaya we advise also sa local, sa mga barangay officials natin, na kailangan magtulungan tayo. Though, minsan kasi sinisisi kasi hindi raw kaya yung
yung drainage. Hindi. Ang reason dyan really is yung basura. And discipline. Ayan, disiplina ang tao. Sir, anything else, sir? Ma'am, doon sa ano ma'am, sa City Camp Lagoon, yung what transpired, yung biglang ano nga, in addition lang, I believe na the local government will allot a funds that will also rehabilitate the tributary canals going to the entry of the tunnel that we constructed years ago. Kasi if you notice, basura talaga ang coast nun. No other than basura. Kasi nag-clog eh. Parang alam mo yung lababo mo sa bahay na napuno ng mga pagkain, yun, kanin. Di umapaw. But if that bara is already removed, mabilis naman ang tubig eh. So, there is no problem at all in the conduit inside the tunnel. Because if there is problem in the conduit, the main tunnel, even though they remove the basura in the inlet, it will not, that the water will not subside. But ang nangyari kasi, pagkatanggal mo ng mga basura, ang bilis wala na. So, I would suggest, suggestion lang naman, the local government, mag-alat sila ng fund. Yung halimbawa, ito yung buwangan ng tunnel, yung mga tributaries canal, i-rehabilitate nila yan, i-canal lining nila, then may access ka na, let's say every, I think, 30 meters to 50 meters, may mga individual screen para doon pa lang sa taas or sa malayo pa lang sa bunga, you can now mitigate or eliminate the basura that will be forwarded or to be deposited in the inlet. And additional MRF sana, yung pag-anuhan ng mga tao na yung, siyempre karamihan I saw it eh, in the post na karamihan yung mga mineral water container ang nandun eh, pwede pang pag nalagay sa MRF yan eh, iipunin yan, ibebenta pa yan eh. May pera pa yung nag-ano dyan. So, assuming na meron sigurong 5 not minimum of 5 or 10 na kanal na towards lahat yan sa ano, pag na-screen mo yan, na-screen mo yan, hindi na nakarating yan sa buhangan ng tunnel. So, ano ang magiging effect? Yeah. The flooding will no longer occur. Sir, ano daw eh? And of course, Bigyan mo sila ng idea ng magandang proyekto, sa inyo rin daw hihingi ng ano. but ma'am, that is not our mandate because that can be funded by the initiative of the local fund of the Honorable Congressman and even the City Engineer's Office. They can allot. Kasi local in nature. Okay. Ngayon, sunod po na issue. Pag-usapan po natin ito, mainit-init din po na pinag-uusapan ngayon sa Council ng Baguio. Ito pong bike lane. Kayo po, ano ang opinion mo dito? Eh sa akin kasi, nanotice ko, ang bike lane kasi, dapat may required talaga na kaluwang yung kalsada. Masikip nga yung kalsada. Insist pa yung bike lane, though we understand that. Eh, siyempre unique ang Baguio dahil alam mo naman yung terrain dito, iba eh. Kaya with that, yun din ang, quando we understand na maganda ang baka yung nag-introduce yung bike lane na yan, maganda. But it will really risk yung disiplita because of that. May isa pa po na issue ngayon dito sa lungsod ng Baguio. Opinion niya lamang po bilang nasa DPWH. Okay po ba itong mga plano po ng multi-level parking? Kung kayo pong aking tatanungin, napapanahon po ba? Dapat lang po ba? At saan po kung sakali? Kung kayo po Sa akin kasi maganda yung multi-level parking area na yan. Yun talaga ang number one na dapat both from the national and the local to post aside. Maghanap ng area talaga. Siguro last issue na lang, sir. Nag-road widening tayo. Yes, ma'am. Pero bakit kaya ganong traffic pa rin ang lungsod ng Baguio?
we have to accept that we are really a tourist destination city, place. So, expect the worst talaga, ma'am. Maski pumunta ka naman sa probinsya, traffic talaga. Hindi, ginawa kasing parking yung road widening ninyo. Hindi, ma'am, totoo yan. Pero, siyempre, ma'am, even though pag nagro-road widening tayo, naglalagay tayo ng no parking dyan. But, yan nga, totoo yung sinabi mo, pinarkingan naman, but hindi na po kami yon. It should be deputized naman yata ang mga barangay tanod na magtanggal ng plaka manghuli. So, siguro, andun na yung bola na sinasabi nila. Kasi we did na our part, and maybe they will also do their part to have a harmonious output na maganda. Ngayon naman, sir, siguro mga mensahe na lamang po natin sa ating mga residente dito po sa lungsod ng Baguio, sir. Anything? Okay, mas lalo yung tinukoy natin na topic tungkol sa City Camp Lagoon. May advice na as early kasi tagulan na, magtulungan tayo, especially yung sa garbage collection nila, huwag itapon sa creek. Kaya nga, pag may ongoing na project namin, especially along National Road, please bear with us. Pag natapos ng specific location na yan, gaganda ulit ang takbong lahat na gumagamit sa kalsada. Okay? Thank you for me. Okay, for me naman, of course, I am asking sorry for the inconvenience, kasi kung minsan, napapatagal yung aming road widening, parang mapagal yung trabaho, kasi what we are doing there naman is we are removing big houses or commercial building, residential building, na hindi ho basta-basta naman magtanggal ng mga ganun. Like what we are doing in Marcos Way right now. Maraming complaint pag ongoing yung projects, but pag tapos naman na yung projects, lahat po tayo na nabe-benefit tayo dyan. And then the traffic decongestion is nagkakaroon po tayo ng faster travel time, o previously 1 hour traveling time mo nagiging 30 minutes naman. Lalo yung may mga portion dyan na talagang masisikip, nagagawa naman natin ng paraan na maging maayos na. So yun lang siguro. Sorry for the inconvenience, ma'am. Mabuhay ang DPWH Baguio. Thank you so much. Thank you, ma'am.